Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa puso ng isang lumang mansion, na matatagpuan sa gitna ng mga nagbubulungan na mga puno at madilim na pasilyo, naroroon ang isang silid na natatakpan ng kalungkutan. Ito ay ang nursery, na dating masigla sa pagtawa at ang inosenteng daldal ng mga bata, ngayon ay nababalot ng nakakatakot na katahimikan na binasag lamang ng nakakatakot na tunog ng pag-iyak. Sa loob ng nursery na ito, may nakaupo na isang nakalimutang kuna. Ang kahoy na frame nito ay nalatag ng panahon, ang kutsa nito ay pagod at nabahira ng edad. Gayunpaman, hindi ang kuna mismo ang nakakakuha ng pansin, ngunit ang presensya na nananatili sa loob ng mga hangganan nito. Ang multo ng isang bata, na walang hanggan na nakulong sa isang kaharian sa pagitan ng buhay at patay, ay sinasabing gumigala sa mga tiwangwang na lugar na ito. Ang mga bisita sa mansyon ay nagsasalita tungkol sa kakaibang sensasyon na bumabalot sa kanila sa pagpasok sa nursery, isang lamig na gumigapang sa kanilang mga gulugod, isang bigat na bumabalot sa kanilang mga dibdib. Sinasabi ng ilan na narinig nila ang mahina at malungkot na pag-iyak na umaalingaw-ngaw sa silid, isang tunog na lubhang nakakabagbag damdamin na tila tumatagos sa kanilang mga kaluluwa. Ngunit hindi lamang ang tunog ng pag-iyak ang bumabagabag sa nursery, mayroon ding mga bulong ng isang parang multo na figura, na halos hindi mahahalata sa madilim na liwanag, na nakakandong sa isang punit-punit na manika sa mga bisig nito. Ang anyo nito ay kumikislap at kumukupas na parang usok, gayunpaman, ang presensya nito ay hindi may kakaila, isang nakaaantig na paalala ng trahedya na nagbuklod dito sa makalupang lupain. Sinasabi ng alamat na ang hindi mapakali na espiritu ng bata ay naghahanap ng aliw mula sa mga trahedya ng nakaraan nito, hindi makahanap ng kapayapaan kahit sa kamatayan. Marahil ito ay isang buhay na naputol dahil sa sakit o aksidente, o marahil ito ay isang kaluluwang nabibigatan ng kalungkutan at kapabayaan. Anuman ang mangyari, ang umiiyak na bata ay nananatiling nakatali sa nursery, isang matinding paalala ng karupukan ng buhay at ng walang hanggang kapangyarihan ng kalungkutan. Pagsapit ng gabi ang mansyon ay nababalot ng kadiliman, ang pag-iyak ng bata ay lumalakas, ang panaghoy nito ay umaalingaw-ngaw sa mga bakanteng bulwagan. At kahit na marami ang umiwas sa nursery, natatakot sa makamulto na presensya na naninirahan sa loob, may mga naaakit dito, na napilitan ng isang pakiramdam ng empatiya at pakikiramay para sa nawawalang kaluluwa na gumigala sa walang hanggang kalungkutan. Habang kumakalat sa bayan ang mga bulong ng umiiyak na bata, damating ang panahon na nagpasya ang isang matapang na kaluluwa na harapin ang kalungkutan na bumabalot sa nursery. Si Sarah, isang lokal na mananalaysay na may pusong kasing mahabagin at mausisa, ay naghahangad na tuklasin ang katotohanan sa likod ng makamulto na presensya na nananatili sa loob ng mga dingding ng mansyon. Armado ng determinasyon at kumikislap na parol, pumasok si Sarah sa nursery, ang kanyang mga pandama ay alerto sa kahit katiting na tunog o galaw. Makapal ang hangin sa pag-aabang habang siya ay naghihintay, ang kanyang hininga ay bumabalot sa kanyang lalamunan habang ang silid ay tumahimik, maliban sa mahinang alingawngaw ng kanyang mga yabag sa sahig na gawa sa kahoy. Pagkatapos, nang magsimula siyang mag-alinlangan sa mga kwentong narinig niya, isang mahinang hikbi ang bumisag sa katahimikan, na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Sinundan ni Sarah ang tunog, ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib, hanggang sa makaharap niya ang napakagandang figura ng umiiyak na bata. Ngunit sa halip na umiwas sa takot, inabot ni Sarah ang isang kamay, ang kanyang boses ay malumanay habang nakikipag-usap sa makamulto na aparisyon. Nakikinig siya sa paglalahad ng kwento ng bata, isang kwento ng pagkawala at pananibik, ng isang buhay na naputol bago pa ito nagsimula. Sa bawat salita, nararamdaman ni Sarah ang bigat ng kalungkutan na naalis mula sa silid, na napalitan ng kapayapaan at pangunawa. At habang ang mga huling alingaw-ngaw ng pag-iyak ng bata ay lumalabo sa gabi, alam niyang nakatulong siya upang palayain ang hindi mapakali na diwa nito mula sa mga tanikalan ng dalamhati na nagbigkis dito sa nursery.
Sa mga sumunod na araw, ang nursery ng mansyon ay binago mula sa isang lugar ng kalungkutan tungo sa isang lugar ng aliw at pagpapagaling. Ang mga bisita ay hindi na nagsasalita tungkol sa umiiyak na bata, dahil ang espiritu nito ay sa wakas ay natagpuan ang kapayapaan na labis na hinahanap nito. At kahit na hindi malilimutan ni Sarah ang nakakatakot na kagandahan ng pagtatagpo na iyon, naaaliw siya sa pagkaalam na nakatulong siya upang maisara ang isang kaluluwang nangangailangan. Sa huli, hindi ang takot sa hindi alam ang nagbubuklod sa atin, ngunit ang pakikiramay at empatiya ang nag-uugnay sa atin sa isa't isa, kahit nasa kabila ng mga hangganan ng buhay at kamatayan. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.